Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bisya pa Emi Dakuykoy, alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. O mga ateng, mga misis, para medyo maiba yung mga balita natin ngayon, ano ha? Lalo sa mga mahihilig sa mga luxury bags, ha? Yung mga Louis Vuitton, Hermes, Gucci, YSL, ano pa ba, ha? Abay, mga misis, nalulugi na raw po ang mga itong mga nagbebenta ng mga luxury bags. Ayan. Abay, nalulugi na raw ng $5.1 billion. Ayan. Hindi po nabebenta. Ano ngayon? Abay, baka i-bargain yan mga misis, ha? Baka mamaya buy one take one na yan, ha? Larang dahil Pasko, baka mamaya buy one take one na yan. Baka mamaya may kasapang candy tsaka kalendaryo yan, di ba? At baka ibenta sa Green Hills. Nako! Abangan niyo mga misis. Parang kotseng Alphard na mga taga-Pogo, mga habigan. Alam po ninyong sinabi ng Paolo Marcos na tapos na ang mga Pogo dito, ha? By December, abay maraming nag-aabang. Nako! Kanino ka ibebenta yung mga Alphard na mga gamit ng mga service ng mga opisyal, mga empleyado ng Pogo? Ang bilis-bilis talaga ng oras, Soljan Guevara, sir, ha? Ninong. Ninong tuloy. Abay, 70 days na lang pala Pasko na, ha? Magandang umaga pala sa mga taga-Tanawan, Batangas. Abay, si dating yung pinasala na si Mayor Tony Harili, yung inupakan ba ng sniper, ha? Sa flag raising ceremony, mahabigan. Abay, ang sabi ni Colonel Royina Garma, ha? Ayan, abay, mukhang kasama sa reward system ito, ha? Abay, dahil mayor, siguro malaki-laki ang premyo kung totoo man yan, ano, ha? At police sniper ba yung bumanat? Yung mahabigan, marami tayong mga isyong tatalahayin ngayon. Talagang weather talaga, Soljan, ano, ha? Abay, nung nakaupo ang dating Pangulong Digong, sige, Mr. President, ayan, pwedeng ma-extend po kayo. Ayan, maganda ang ginagawa po ninyo, dapat ma-extend. Pero nawala na Atay kang bata ka, ayan. Ganun talaga mahabigan ng politics, ano, ha? Ayan, ang gulo-gulo, ha? Pero mahabigan na sa ating linya, ha? Ang Soljan, Solicitor General Menardo Guevara at dating Justice Secretary, ha? Abay, klaruhin natin, mahabigan, kung ito bang mga ebidensya nga nakuha ng Quadcom Committee, ayan, Quadcom ng Kongreso, ay pwede bang ibigay doon sa mga taga-ICC at gamitin na ebidensya laban po sa dating Pangulong Digong at ilang pang dati opisyal at mga opisyal na sinasabing involved sa extrajudicial killings. Soljan Menardo Guevara, sir, magandang umaga po sa Soljan Justice Secretary. Magandang umaga, Lakay, at sa mga sumusubaybay sa iyong magandang programa.
Hindi ko malaman kung ano itatawag ko sa'yo, Soljan o Justice Secretary. Kahit ano, Leo. Anyway, Secretary Sir, parang mas maganda pakinggan yung Secretary. Anyway, Secretary Soljan Sir, so ano po ang inyong opinion na hindi nga po ba pwedeng ibigay yung mga ebidensya nga nakuha ng Quadcom laban din sa mga inakusang involved sa extrajudicial killings? Lakay, meron ako nabasa sa ating mga pahayagan kahapon, no? Opo. Na yung mismong Quadcom ay nagsasabi na hindi naman nila ibibigay officially yung kanilang mga findings o ano bang ebidensya na nakalap nila sa kanilang hearings sa ICC. Ganon ang kanilang pahayag. At yan ay siguro dahil na rin sa paggalang sa posisyon ng ating presidente na wala tayong legal duty na makipag-cooperate sa ICC kasi matagal na tayo nag-disengage ng the ICC noong pang 2019. At kaya wala na tayong legal duty to cooperate pa, no? Pinaliwanag naman ng presidente kung bakit. Unang-una ay dahil nga doon sa under the Rome Statute ay hindi na makapag-exercise ng jurisdiction ng ICC dahil na magsimula sila ng investigation ay mahigit 2 taon na ang nakakalipas mula noong tayo ay mag-terminate or mag-withdraw from the Rome Statute. Pangalawa, sabi niya, ang mga domestic institutions naman natin like the judiciary, ang ating investigative and prosecutorial institutions are functioning normally. Kaya walang dahilan para ito ay para hayaan pa natin na pumasok ang ICC para mag-conduct ng sarili nilang investigation. So, tingin ko, malamang gano'n na mangyayari dahil Lakay, in the past, Opo. ay gano'n naman ang ating proseso na sinusundan. Magko-conduct ang congressional committees ng kanilang inquiry in aid of legislation. At kung meron silang makikitang criminal aspect doon sa kanilang investigation, tina-turn over nila ang kanilang reports, ang kanilang findings sa kaukulang agency ng government, no? Like the DOJ or sa Office of the Ombudsman. Kaya lang Lakay, kahit nasabihin natin na officially ay hindi natin gagawin yan, unofficially or informally, ina-access na yan, I think, ng ICC. Dahil namomonitor naman nila yan sa mga online platforms. No? I'm sure na nakikita nila at naririnig nila ang ongoing hearings ng ating Quadcom at ng iba pang committees ng Kongreso. Kaya yan, nakikita naman nila. Maaring hindi na nila kailangang hingin yan dahil may access naman sila. Pero kung official communications or copies of official reports ang pinag-uusapan, ay palagay ko tama naman ang ginagawa natin na wala tayong legal duty to do that for the ICC. Hindi naman tayo subordinate sa ICC. Lakay, kaya wala naman tayong obligasyon na mag-submit sa kanila ng kahit anong findings natin officially. Pero kung magre-request sila Soljan Guevara, sir, kasi alam naman natin, okay, pwede yung kunin sa internet yan, public yan, pero di ba sa inyong mga abogado may mga authentication na tinatawag, hindi po ba? Totoo yun. Totoo yun. That's a very good point, Lakay. No? So kung ang pre-trial chamber ng ICC ay magde-demand ng authentication, problema na yon noong ICC prosecutor kung paano niya gagawin. Hindi ko na kailangan sabihin pa kung paano, pero tama yung point mo. Kailangan ng authentication yan. Ayan. So, Secretary Sir, kung sila ang ICC ay magpumilit na makialam dito, pwede ba natin silang harangin na itong ginagawa nyo ay meddling in our internal affairs? Pwede ho bang sabihin natin sa kanila yan? Deo, kung yung mga ginagawa nila ay wala naman sa territorial jurisdiction ng Pilipinas, hindi naman natin mapipigil yun, no? Kasi pwede naman nilang gawin yun sa pamamagitan ng ibang paraan. Pwede silang gumamit ng phone, ng internet, doon sila mag-interview kung gusto nila, basta pumapayag yung taong gusto nilang kausapin.
Pero yung pupunta sila rito mismo at dito sila magko-conduct ng kanilang investigation, maaaring hindi makalusot yun. Kasi yun nga, hindi nga natin kinikilala ang jurisdiction nila. Kaya baka hindi sila papasukin ng Bureau of Immigration. No? Baka i-consider sila na mga undesirable aliens dahil sa pangingimasok sa mga domestic procedures ng Pilipinas. So hindi po pwede yung kasi may mga pangaba na biglang papasok dito ang mga taga-ICC at dala-dala ang arrest warrant halimbawa sa isang gusto nilang huliin dito na may arrest warrant, hindi po nila pwedeng gawin yan Soljan, sir. Yung kasi sa matter ng arrest warrant, no? Ang proseso kasi doon, assuming yan, no, Lakay, na mag-i-issue ng arrest warrant, ang pre-trial chamber ng ICC, ang magiging proseso kasi roon ay idaraan nila yon sa diplomatic channels sa DFA. Tapos ang DFA ay ipoprovide yung copies ng warrant of arrest maybe sa diretso sa Office of the President or pwedeng padala ng DFA sa DILG para ma-course pababa sa PNP o kaya sa padala ng kopya ang DOJ para ma-serve naman ng DOJ sa NBI. So, gano'n ang proseso. Pero kung ang pulisiya, ang instructions ng presidente ay hindi makikipag-cooperate ang Philippine government sa ICC, ay hindi ipapatupad yan ng ating law enforcement agencies. Tatanggapin lang nila yung warrant of arrest, pero dahil may kautusan mula sa chief executive na do not cooperate, ay hindi rin mai-serve yung warrant of arrest na yon doon sa kinauukulan. Paano kung ang ICC Soljan Guevara, sir, ay dumulog sa Interpol, di ba? May agreement yata sa Interpol na pagka ang Interpol ay mandatory, kailangan sundin mo. Pwede po ba yun, Soljan, sir? Yung Interpol kasi wala naman niyang sariling police force, no? Ang Interpol ay isang network, international network ng mga police organizations. Kaya ang kanilang galamay dito sa Pilipinas ay ang Philippine National Police. At ang Philippine National Police, alam natin, ay under the DILG, and the DILG Secretary is under the control of the President. Kaya kung sinabi ng Presidente, do not cooperate, then kahit nahawak na yan ng PNP, hindi rin isa-serve ng PNP. Yung Interpol kasi, hindi naman yan mismo ang pupunta rito para mag-serve ng warrant of arrest. They can only do so through our PNP. Walang sariling police force ang Interpol. Ayan. Kasi yung ang tawag daw police dog of the world ang Amerika, pagka ginugusto nila minsan di ba si Ortega si Noriega, di ba? Naalala niya, binitbit pumunta yung mga sundalo Amerikano doon, mga CIA, binitbit doon sa palasyo ng Panama. So paano yung mga ganong sitwasyon na sa Soljan, sir? Hindi siguro mangyayari yan din. In the first place, yung example mo na USA. Ang US mismo hindi miyembro ng ICC. Hindi sila miyembro ng Rome Statute. Pati Russia, pati China, yung mga major powers natin, members of the ICC. Hindi ba si Putin niya sinerve ng warrant? Yan, tama. Wala. Di ba pinahiya lang ni Putin ang ICC? Ang pwede na mangyari kasi dyan, Deo. Yes, sir. Kung sakali na yung target ng ICC ay pumunta sa ibang bansa. Halimbawa, meron siyang komperensya na inatenan o nagbakasyon at ang pinuntahan niyang bansa ay isang bansa na nakikipag-cooperate o miyembro ng ICC. So, kung yung target ng ICC ay mapunta doon sa outside the country, no, na nakikipag-cooperate sa ICC, ay doon ma-aresto siya ng law enforcement agency noong country na yon na nakikipag-cooperate sa ICC. Kaya yun ang danger. Para doon sa mga na-identify na ng ICC na gusto nilang investigahan o kausapin.
Kaya pala hindi rin maimbestigan ng ICC ang Amerika at saka UK. Naalala nyo nung ni-raid ang wasakin ng Iraq, si Saddam Hussein, nung sinasabing may weapons of mass destruction. Natuklas, ala naman pala, ang dami namatayan doon, nawasak ang Iraq, hindi po ba? So ganun, may mga ganun palang issue, Soljan, sir. Ayan. So, ang mga kung sino man ang habulin ng ICC dito sa Pilipinas, Soljan Guevara, sir, ay they are at the mercy of the Commander-in-Chief of the President. Totoo yun, Lakay. Kasi hindi naman natin nga sila mapipigilang magpatuloy ng kanilang investigasyon dahil dato nila yun eh. Opo. At wala naman tayong control dyan sa ICC. Kaya kung gusto nila ipagpatuloy yung kanilang investigasyon, kaya nilang gawin yon. Pero yung hihilingin nila sa gobyerno ng Pilipinas na makipag-cooperate sa kanila, ibang usapan yon. Hanggat ang pulisiya ng ating presidente ay we have no legal duty to cooperate with you, matagal na kaming hindi miyembro niyan, at kami ay may mga sariling institusyon na kayang gawin ang mga ganyang investigasyon, ang prosecution, ang pagdala sa husgado sa mga taong dapat na managot, ay hindi namin kailangan ng ICC. Dahil yung ating sovereignty ay parang na-encroach kung yung mga bagay-bagay na dapat na pwede natin gawin on our own, ay pinapasa pa natin sa mga tagalabas. Kaya yun ang aspeto ng sovereignty na tinitingnan din ng ating presidente. Ayan, kaya pala yung mga superpowers ayaw maging miyembro doon, ayaw silang pakialaman ng ICC. That's very true. Yun ang reason nila. Kaya hindi nagmimiyembro niya ng US, ang Russia, ang China, ang Japan. Ganun pa ang sitwasyon na Soljan Guevara, sir. Bakit tayo nag-member ng ICC noong araw? Ay siguro nung time na yon ang tingin ng Pilipinas ay ng presidente noon at that time ay makabubuti sa Pilipinas ang maging miyembro ng Rome Statute. Pero over time ay baka na-realize din na teka, mukhang sa nakikita natin sa mga actuations ng ICC ay mukhang hindi yata tama rin ang ginawa nating pag-join. Baka naman ganun lang. I'm just speculating Deo, no? Kasi napansin, may mga observations, Lakay, na ang mga binabanatan lang ng ICC ay yung mga maliliit na bansa sa Africa, maliliit na bansa sa Asia, na para bang yun ang pinag-iinitan, no? Pero yung mga rogue states na yon, halimbawa sa Africa, talagang magulo doon. Walang system ng government doon. Hindi talaga nagpa-function ang kanilang legal and judicial system. Kaya natatarget yung mga iyon. Ang Pilipinas, hindi naman tayo sa ganong kategorya na walang mga institutions na umaandar o tumatakbo. Hindi ko na kailangang magbigay ng sample sa Africa, no? Or even sa Asia. Pero alam naman natin na yun ang mga bansang tinatarget ng ICC. Yun talagang magulo. Yun talagang miyat niya ay nagpapalit ng gobyerno kasi may mga armed struggle, walang malinaw na judicial system na maasahan. So, malayo naman tayo doon sa ganung kategorya. Siguro, Secretary Sir, ang example dyan ay si Milosevic ng Serbia dun sa kanyang mga war crimes. ICC ba yung humatol sa kanya na naging guilty hanggang sa binitay? Parang nag-constitute ng ng ibang international crime tribunal dati. Parang tingin ko hindi naman ICC na involved doon. Nagkaroon ng sariling war crimes tribunal. Kaya gano'n na nangyari sa kanya. Hindi ICC yata yun. So sa inyong opinion na Soljan, na Secretary Sir, wag na tayong mag-member ng ICC? Hindi ako ang dapat magpasya dyan, no? Pero sa kasalukuyan, katulad ng pinahayag ng ating Executive Secretary kahapon, as far as President Bongbong Marcos is concerned, ay walang intention to rejoin the ICC in the near future. Pero hindi natin masabi
Deo, kung in the future, kung merong bagong presidente, ay magbago ang pananaw niya tungkol sa ICC at tayo ay mag-rejoin uli at some future time. So dyan, Secretary Guevara, sir, thank you very much sa inyong lecture. Thank you and good morning. Maraming salamat din, Lakay, at yung mga taga-subaybay. International Law 101. Thank you very much, sir. Good morning. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Maraming salamat, Adeo. Mga kaibigan, dating Justice Secretary at ngayon Solicitor General Menardo Guevara. Daming bayan. Ayan, dami tayong natutunan. Galing magpaliwanag si Solgen. Ano, ha? Babalikan po natin mahabilang pang detalya ating mga issues, mga balita, ha? Ayan, naku, nagsalita na yung mga dating PNP chief. Ayan, si dating General Oka Albayalde. Ayan, dating PNP chief. At, noble sir, ha? Nabuhay. Ayan, General Gilor Eliasar. Abay, sabi nila po ay ala silang alam dito sa mga reward system, ayan, ng mga sinasabing extrajudicial killings. Pero ang sabi naman ni Senator Bongo Mahabigan ni abay, nung una nga pinupuri, ha, ay siguro huwag ding huwag ding kalimutan yung success o kaya tagumpay nung kanilang kampanya laban sa illegal drugs, bagamat ito ay eventually ay hindi naman talaga nalutas. May 3 million ako sa mga drug lords. Ang susundin lang nila, I'm sure the entire Philippines is listening. Ang problema lang nila is gaano kadali. But I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Basta ako sa bayan. Babalikan natin lang pang mga issues. Uy, sandali lamang manang Aimee. Ay, naimbag nga bigat mo, Apo Senadora. Ay, kumusta po kayo? Ha? Ayan, talagang hindi ka na nga ba kasama sa, ayaw mong sumama sa administration na slate? Ha? Ayan, independent ba talaga? Ha? Ayan, baka mamaya ang kulay ito, Senator Aimee, hindi na pula, baka kulay green na ito. Ha? Sandali lamang manang Aimee. Ha? Ayan, oras Chief Justice Alex Jesmundo, alas 8:32. Ang balitang ito ay hatid Daming bayan. Oras Sister L. It's 8:35. Ikaw talaga kulot, ha. Nakababain. Pag-urayam day tayo kabsat ni Apo Presidente. Ayan. Kanina pa yata naghihintay Oo nga eh. Ayan. Nembag nga bigat mo, Apo Senador Manang Aimee, ang chairperson ng Committee on Economic Affairs at Committee on Electoral Reforms. Senator Aimee, naimbag nga bigat, Apo Senadora. Naku, awanan, nagpauyon. Baka umalis lang saglit na tayo. Ganun ba? Balikan natin maya-maya. Nag-retouch ba? Ayan, ayan, sabi ko sa'yo. Sabi ko, nakababain pag-urayin nyo ti kabsat, ti Presidente, Senadora, kita pag-urayin nyo. Ilang minuto mo pinagantay lakay. Itong dami nating commercial kasi, ayan, pasensya ka naman ang Aimee at kailangan namin yan pambonus at saka 14-month pay. Anyway, Senator Aimee, naimbag nga bigat, Apo Senadora, good morning. Yes. Good morning, kastamit Kengka. Kumusta? Pero hindi masyadong magandang balita dahil 2 pesos ang tinaas ng gasolina. Ay, tama ba yun? Halos 3 piso at 270 ang itinaas sa presyo ng diesel. Ng crudo. Oo, yung diesel, grabe ang taas. Kaya nga, anunsyo yung iba't ibang kumpanya, nagulat din ako, ang taas naman, grabe. Kaya nga Ma'am, bilang chairperson ng Committee on Economic Affairs, siyempre apektado lahat dyan pagka gumala ang presyo ng langis. Ano po ang inyong may i-recommenda? Ano po ang dapat nating gawin dyan para hindi na mahirapan ang mga motorista, ang mga drivers, at siyempre epekto sa ating mga kababayan?
Oo, tama yun. Dalawa talagang matinding epekto nitong nangyayari sa Middle East. Ako yung chairman ng Foreign Relations. Unang-una, nanawagan ako na pauwiin na lahat ng Pilipino, no? Magplano na tayo, lalong-lalo na sa Syria, Lebanon, Israel. Na natitira pa rin Pilipino, 11,000 sa Lebanon. Wow. Pero yung DFA, sinasabi na alert level 3, voluntary pa lang. Samantalang nakikita natin gabi-gabi, binobomba na. Ano ba naman? Kailan pa mag-alert level 4? Yung ibang bansa, pilit na inuuwi na yung kanilang mga kababayan. Pero alam naman natin, biski sa Ilocos, kapag bagyo, ayaw mag-evacuate, mga pasaway, aray ko po. Hanggang hindi nalulunod, ayan, sa kasagsagan ng bagyo, saka lilikas. Kaya sana, nananawagan ako na kung may mga kamag-anak kayo sa Middle East, pwede ba umuwi na kayo at yung ating DFA, seryosohin naman yung nakikita ng pambabomba at gayahin natin by any means possible. Sabi ni Presidente, iuwi na natin yung ating mga kababayan. So yan yung unang epekto. Yung ikalawa, matindi epekto sa bulsa. Eto nga, yung pagtaas ng gasolina. At grabe ang nangyayari kasi nga, ano ba sabi, 3 times na tumaas ang krudo, itong kerosene, samantalang 4 times na yung gasolinang tumaas, paano pang kikita yung ating mga tauhan? Ay, totoo yan. Ang IME solution ko para dyan, ibahin natin ang sources natin, bumili tayo ng langis sa iba't ibang bansa. Kasi very dependent tayo sa Middle East at yung iba naman, bumibili sa ating mga kapitbahay dito sa ASEAN na may langis din, o di kaya yung iba galing sa South America, syempre mahal yun kasi ang layo pa ng pupuntahan. Pero kahit papano, kailangan magkaroon ng diversification ng sources para bumili tayo sa ibang lugar na hindi ganun katindi at hindi ganun kapeligroso. And I think at the same time, yung ginagawa ng tatay ko noon, nakikisuyo sa iba't ibang gobyerno na hindi lang yung kumpanya, kundi yung government to government na lamang. At saka yung Oil Price Stabilization Fund, Senator Amy, ayan, actually, nababanggit nga ito ng mga nasa transport group ngayon. Mabuti para ng parang dating Pangulong Ferdinand Edelin Marcos Sr., may OPSF na binabalanse po ang presyo ng langis. Pwede ba ibalik yan? Matatanggalan ba yan? Nako, Deo, tayo na lang nakakaalala ng OPSF. Marami tayong pera noon. Kaya, nag-i-stockpile tayo. Bumibili tayo. Kapag mura yung langis, bibili tayo, i-stockpile natin. Kapag tumaas yung langis, ayan, i-release para na-stabilize nga yung presyo ng langis. Ngayon, wala yata tayong masyadong pera. Wala tayong pambili. Wala tayong stockpile. Pati yung PNOC, yung OPSF, yung DOE, parang wala masyadong aggressive action katulad nun eh. Sana ganun, ano? Sana meron tayong stockpile na ganyan. Di pwede bang utangin natin yung Petron? Sabi ni Don Ramon San Miguel pwede niya ibenta uli yung Petron sa gobyerno kung gugustuhin ng gobyerno para may pang neutralize sa mga oil companies. Tama. Dati nga, kaya itinatag yung Petron, yung PNOC, tapos may exploration pa tayo dito sa Palawan at kung saan-saan na alam nila may langis. Natigil na lahat ng mga project na yan Kaya very dependent tayo. Halos lahat ng langis natin galing sa Middle East. Kaya kapag may gulo dyan, napakagulo ngayon, talagang biktima tayo sa pool. Kaya kawawa naman tayo at nananawagan nga tayo na sana magkaroon ng aggressive government action kasi hindi naman matatapos agaran to Nakita natin, kabibigay lang ng Estados Unidos ng deadline, 30 days deadline kapag hindi pa inayos yung mga evacuee, mga bakwit dyan sa Gaza at hindi daw pinapalusot yung mga pagkain, yung mga health workers, yung United Nations. Pero ewan ko ba, sinasamantala ba yung eleksyon sa Amerika? Nakarambola, kaya nagkakagulo. O nga pala, 2 weeks na lang, eleksyon na yata sa Amerika. Oo. Yun na nga, kaya lampas ng deadline yung eleksyon. Hindi ko alam kung ano ba ibig sabihin yan. Pero in the meantime, asikasuhin muna natin ang ating mga kababayan na nariyan at 2 million kung tutuusin sa Saudi, pag kumalat pa yan,
2 million mahigit ang Pilipino na nariyan. Wow. Kaya paano natin iuwi lahat sila at i-alert na natin sila. Alam na nila kung saan sila pupunta, alam rin natin kung saan sila, at ano ba ang pamamaraan na makauwi ang ating mga kababayan. Yan ang problema. Dapat plantsahin na yan, ayusin na yan kung paano ang gagawin na Senator Amy. Yes, tama yun. Kasi nakita natin yung Malaysia, yung Thai, pati yung South Korea, nagpadala na ng Army and Air Force airplanes para sa kanilang mga national. Alam naman natin, mahihirapan tayo ng ganyan, pero dapat magplano na kahit papano at napakaraming Pilipino riyan. So, kinakabahan talaga ako dyan kasi hindi naman yun matatapos agad-agad. At mukhang lumalawak umabot na sa Syria, umabot na sa Lebanon. Ngayon, sinasabi pati Iran. Talaga naman. Ayan, so yun na nakalungkot. Anyway, Senator Amy, ma'am, isa pang issue ngayon. Alam ko, tinutukan niyo itong kursong Arms Engineering. Ayan, kasi masyado tayong Bakit niyo nabanggit itong... Mahilig ako dyan yun nga, eto nga, may problema na tayo sa langis siya. Nakalimutan kong banggitin. Yung labis na pagtaas ng krudo. Alam naman natin yung kerosene, di ba? Halos 3 pesos na, no, ang dinagdag. First time yata sa tanang buhay ko na halos pareho na yung gasolina at saka krudo. Nagulat talaga ako. At alam natin, kapag tumaas ang kerosene ng ganyan, agrikultura, fisheries at saka pagkain ang tatamaan yan dahil nakadepende tayo dyan. So ito lahat ng warnings natin, and ang solusyon dyan talaga makipag-usap na ngayon pa lang sa iba't ibang bansa. Kung maaari, mag-stockpile at makisuyo sa ating mga kapitbahay na may langis. Yung SRDP, yung pagkahaba-haba, Apple Deo, pagkahaba-haba na self-reliant defense posture. Eto din, naabutan natin, naabutan natin ang mini cruiser. Ayan. Nung unang panahon, noong dekada 70, meron tayong tinatawag na defense manufacturing industry. Hindi lang yung paltik sa Danaw, gumagawa tayo ng baril, ng M16, ng bala, yung mini cruiser na kaming lahat isang henerasyon natuto mag-drive dyan, hanggang umabot na ine-export na yan, mga patrol boats. Marami tayong ginagawa noon na mga armas, mga sandatahan na galing dito, gawang Pilipino, hindi lang paltik na Danaw. Kaya ang ginagawa natin at pinursige ko na magkaroon ng revival nitong programang to. At meron naman tayong Arms Corps, may Universal Arms. Ayan na, may Danaw pa, may native know-how na gumawa ng baril. Lahat yan, pagsisimulan natin ulit, buhayin natin ulit, makakapagbigay ng trabaho, at maliban doon, yung self-reliant posture. Yun ang talagang pinaka-importante. Kahit makipag-usap tayo sa Chino, makipag-usap tayo sa Amerikano, sa hunot dulo, kinakailangan malakas din tayo. May sarili rin tayo at aminin natin. Ngayon, wala yun. Kaya, umpisahan na natin ulit. May bongbong missile pa, naalala ba ninyo? May missile na program pa tayo nagpapaputok ng bongbong missile. Pinangalan pa yata kay Presidente nung bata pa siya, kaya bongbong bongbong missile. Kaya bongbong, puputok na nakakaaliw naaalala ko pa yung ibang scientist noon, ayun, nagpapasikat sila. Sayang nga, nawala yun, pero buhayin natin muli. Mahilig ako kasi dyan na i-upgrade, di ba, yung capacity building. Siyempre, upgrade natin yung paltik. Ang gaganda na ngayon semi-automatic paltik na ngayon Kaya pwede siguro, magkaroon ng kurso dyan, mag-training tayo kung sa TESDA man, o sa engineering courses, kasi marami tayong engineer na magagaling. Sa Ilocos, di ba, Deo, meron na tayong renewable energy engineering. May master's degree tayo para lang ma-maintain yung mga windmill. Kasi kung hindi, yung mga dayuhan pa, magpa-fly in sila every quarter para i-maintain. Pero ganito, male-level up yung industriya natin at mag-quick start sila. Agad-agad makakapag-simula. Yun, ang narinig ko rin, nakakatuwa nga may hinihingi pang engineering course na
plumbing engineering naman. Aliw nga eh. Dati master plumber lang, master tubero. Yung pala, ang tubero ngayon, very high level na engineering na puros plumbing. Bakit hindi sa depensa? Ayan. Anyway, ma'am, nabanggit niyo yung mga self-reliance natin sa mga armas. Lalayo ka pa. Dito lang sa atin, yung Elizalde Tools, gumagawa yan ng M16 Armalite rifle nung araw. Di ba? Correct, sinabi ko ba? Ang gaganda ng M16 nila, di ba? Ginagawa ng Elizalde Tools, ginagawa ng Universal, gumagawa ang Arms Corps. Katakot-takot na mga arms companies. At sa balita ko, magandang balita, maraming gusto mag-invest. Ayan. Maski yung ating mga lokal, gusto nila magpalawak, mag-expand. Kaso nga lang, hindi sila sigurado na tatanggapin ng sarili nating AFP. Saan ka nakakita? Ang labo nga, nasa batas natin, modernization ng AFP. Bawal bumili ng lokal pagkat hindi pa nagagamit ng dalawang ibang army. Ibig sabihin, mag-i-import tayo, kaya yung mga baril natin galing sa South Korea, minsan second or third hand na. Samantalang meron dito sa Pilipinas, ine-export sa ibang bansa. Di ba kalokohan yun? Ayan, siguro magkaroon tayo ng kailangan yung gumawa ng batas na dapat tangkilikin mo na ito yung atin. Yung Arms Corps, nag-e-export na tayo. Meron pang Metro Arms ngayon na nag-e-export ng caliber 45 sa Asia. Ba't hindi natin, wala kasing komisyon yata pagka dito pagka may importasyon kasi may komisyon. Siguro yan ang sinabi mo pa, may kumikita. Pero ngayon, pinaltan na natin yung batas at unang-una yung procurement, pinaltan na hindi na kailangan ibulatlat at i-publicize, ilatala sa buong mundo kasi national security. Bakit naman subject to procurement law? So, isa yon. Ikalawa, yung mahabang pangalan ng SRDP, tinanggal na natin yung sinasabi na kailangan mag-import kasi dapat ginamit nung iba. Pambihira naman, para local muna. Tapos, ikatlo, i-define muna natin yung sa firearms law. Kasi ang daming interpretasyon ng pulis kung ano yung automatic at semi-automatic, hindi ko maintindihan. Takal-takal na niya kung bakit may diskusyon pa dyan. At saka yung mga barko natin, ma'am, alam nyo, sabi na ating bubit dyan sa Cebu, may paggawaan pala tayo ng barko dyan sa Cebu. At yung mga ginagumagandang yate dyan, binabalik sa Europe, sa Netherlands, made in the Philippines, pero pinapalitan, made in Netherlands, mga ganon. Siguro. Sinabi mo pa, ang laki-laki nung malaking Aboitiz at Japanese na kumpanya sa Balamban, Cebu. Higit na 10,000 ang empleyado dyan. Laki-laki ng operasyon. Export lahat ng malalaking barko. Ganon din yung ibang kumpanya doon sa Cebu. Magaling talaga sila gumawa. Yate, barko, ocean going, kayang-kaya. Bakit tayo bili ng patrol boat at bili ng kung ano sa Coast Guard at sa Navy natin? Ayan. So siguro, ma'am, yan ang dapat matutukan talaga para hindi na tayo umaasa sa mga imported. Ayan, mas maganda pa yung produkto natin kasi yung iniring ko ba yun? Iring ko na baril, made in China ba o made in Russia? Di na maganda. Ayan nga, yun na nga yun. Tapos pag nasira, tuloy-tuloy nasisira, wala na, itatapon mo na lang. Walang pyesa. Masyado na tayong kawawa ng ganyan. At sabi nga, kahit makipag-negotiate ka, kung hindi ka naman nakikipag-usap from a position of strength, babaliwalain ka rin. Ayaw natin mabuli at makuyog ng kung sino-sino dyan. Totoo yan. Pero mabalik tayo sa ibang issue, ma'am. Bakit ayaw mong sumama sa administration is late? Kontrabida, no? Kumpira. Hindi naman sa kontra sa administrasyon. Alam naman natin ang halalan kung gaano ka tindi ang upakan, ang labanan. Ayoko ng ganun Talagang nakita natin may alyansa ng 5 partido. Tapos sa kabilang dako, meron na naman 3 partido. Ayoko kasi kumampi sa one side against the other side at kaibigan naman natin lahat at ito nga, yung mga tinatrabaho natin na iba't ibang bill, kinakailangan makausap mo ang lahat para makabuo kayo at makapagtrabaho ng maayos. So para sa akin, papanig na lang ako sa sambayan ng Pilipino, wag na akong papanig kung saan. At hindi ko pa rin alam kung paano yung kampanya ko. Titignan ko kasi sa lokal ako nagdedepende at nakita natin sa lokal ang gulo din
Kasi ang daing partido, tapatan yung nasa loob ng alyansa, para pa yung alyansa. Nako, so stand-alone po talaga kayo, Senator Amy, ma'am? Hindi naman. Ako'y nationalista pa rin. Hindi naman ako nag-resign sa aking dating partido ng NP. So marami naman akong kasama dyan. At marami naman sa ating mga lokal na politiko, mga kaibigan, matagal akong gobernador sa amin, sa Kinadeo. Ayan. So, yun ang aming gagawin. At sa palagay ko, mas makakapagtrabaho ako at makakausap ko ang mas marami. Kasi, syempre, no, pag may kaibigan kang dalawa, nag-aaway, hindi mo naman dadagdagan yung away, gagatungan mo pa ba? E di, syempre, pipilitin mo na magkabati ulit at magkaunawaan. Kung hindi pa timing, di mag-intay ka. Pero yung gagatungan mo, pupugunan mo, syempre, di mo gagawin yun. Gusto mo talaga, magkaisa lahat ng barkadahan. So, BFF pa rin kayo ni Vice President Sara, Senator? Well, hindi ko siya nakikita ngayon Nagtatago yun, naka-low profile siya ngayon. Bugbog serado na yung pobre. Pero palagay ko, talaga naman matibay yung dibdib nun at kayang-kaya niya to. Last na sa akin lang, pahabol ko lang na question, Senator Amy, ma'am. Kayo po ay nag-preside nung Finance Subcommittee hearing ng DSWD noong September 16, tama po ba ako? Isang araw. Oo, tama. Opo. Kumusta po yung naging hearing nito? Kasi, Sen ma'am, ang dami daw po palang contractual employees ng DSWD. Oo, totoo yan. Sila ang pinakamaraming contractual employees. Kaya nga, ilang beses ko na yan sinisita dahil matagal ko na ring hawak yung budget nila. Sabi ko, pambihira, sinisita natin yung mga private corporations na puros endo. Ang pamahalaan, pinakamalaking violator ng endo. Mahiya naman tayo sa ginagawa natin. At eto nga, lumawak yung endo dyan sa DSWD pagkat yung 4Ps, di ba yung pamimigay, tapos yung AX, lumaki palalo dun sa AKAP, kumukuha sila ng mga job order. Sabi ko, sa haba ng panahon ng 4P, siguro naman maging permanent na mga yan. May 10 taon na, may ilang taon na. Isa pa, hawak-hawak nila pag namimigay ng AX at ayuda, hawak-hawak, dala-dala, naka-backpack, naka-motor lang, cash. Libo-libong cash ang dala, kinakabahan ako, tapos sa JO lang. So sabi ko, kinakailangan na ayusin natin yan. Nagtuturoan sila ng DBM. Sabi, yung budget daw, hindi sila binibigyan ng permanent. So sabi ko, magplano na kayo kahit over 3 years. Hindi naman agad-agad. I-absorb na natin yan. Kawawa naman yung iba dyan, ang tagal-tagal na, wala pang napapala. And then, syempre, pilitin natin yung pamimigay ng cash, siguro idaan na sa bangko. Dahil yung land bank, sila nang humawak ng cash, nakaka-nervous itong ginagawa natin. Baka mapinsala pa, hindi lang yung beneficiary, pati na rin yung trabahador sa DSWD. Wala namang retirement yan, wala namang allowance yan, puro job order. Paano naman yung insurance ng pobreng yon? So, I think we're working out na yung bangko na ang mamigay, i-minimize na itong cash outlay. Pero syempre, kapag bangko, sabi ko, baka maningil naman ng magkano na naman, di ba? Parating ganun, yung payment platform, may awas na 50 pesos, may awas na 100 pesos, wag naman. Kakarampot na nga lang, babawasan pa. Senator Amy, ano masabi niyo sa investigasyon ng Quad Committee sa mga Duterte? Ayan, nung nakaupo ang Pangulong Digong, ang daming sip-sip. Ayan, i-extend ang term niya, Mr. President. Pero ngayon parang pinopersecute na ang mga Duterte ngayon. Oo nga, mahirap. Sa isang dako, na maganda naman na lumalabas yung katibayan kasi aminin natin, ang bagal-bagal ng korte, nakakapagod din, inaantay natin. Pero sa kabilang dako,
Alam ninyo, nagtiis kami ng ganyan ng 36 years. Na binubuli yung pamilya ko. Kinukuyog kami at wala na kami sa uso, palibhasa bumaba sa posisyon. Ayokong mangyari sa iba. Masakit sa akin yun eh. Ayoko ng ganun. Nangyari sa amin. Nasaktan kami. Ang tagal-tagal namin nagtiis ng ganyan. Tapos gagawin mo rin dun sa iba. Tama ba yun? Ayoko ng ganyan. Paikot-ikot na lang yung Pilipinas. Di na tayo aasenso kapag ganyan. Higit sa lahat, yung mga investigasyon, para sa akin, pwede ba idiretso na lang sa kaso sa korte? Ibigay na sa NBI para kumpleto yung investigasyon at sa lalong madaling panahon, patawan na ng kaso. At alam naman natin, yung in aid of legislation, dapat may patutunguhang bagong batas. Parang wala naman ako nakikitang bagong batas. Baka in aid of ewan na lamang. In aid of election. Re-election. Ayan, kayo na nagsabi. Senator Amy Juste Aguina po, thank you very much and good morning, Senator. Good morning, maraming salamat at papunta ako sa Cebu kasi cooperative month ngayon. Ayan, hindi lang ang Sanghera sa Ilocos, kundi lahat ng co-op sa Pilipinas ay nagdiriwang ng isang buwan na co-op month. Sana matulungan natin sila. Maraming salamat. Thank you very much. Agbiag kayo po, Senator Amy Marcos, Chairperson ng Committee on Economic Affairs, Foreign Relations at Committee on Electoral Reforms. Daming bayan. Electoral reforms, kulang tayo sa oras. Para natin commercial, itatanong pa natin kung ano kaya ang maging epekto ng alis ng kasosyo na ng Miro doon sa automated election. Lakay. Tsaka usapang election. Usapang election lakay. Tsaka mag-isa ba siya mangangampanya? Di ba sasama sa mga sabi nga niya, kandidato ng administrasyon? Hindi niya pa alam as of now kung paano siya mangangampanya. Ayan. Pero may hugot siya, ha? Ayan, tama rin. Baka mamaya, Senator, history repeats itself. Ayan, talagang nga yata ang politika, Sister Ella. Abay, nung nawala na sila, ayan, parang lahat ng kaso, isinampa na sa kanila. Nung naupo sila, balik maantay Marcos. Marcos na naman. Ngayon naman, ang daming pro-Duterte. Noon, ngayon, ang daming anti-Duterte. Lakay, di ba sabi nga nila, ang buhay ay parang gulong. Ganun talaga eh. Minsan nasa ilalim, minsan nasa bubungan ng bahay. Ibabaw ng bubong ng bahay. Barong-barong. Bakit may bubong ba sa ilalim? Daming Ay, buhay. That's life. Sabi nga ni Frank Sinatra. Oras, Sister L. It's 8:59. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. 70 days na lang. Bilis ng panahon talaga, ha? Ayan. Kaya batiin natin ang mga ninong. Ayan. Si Ninong Lucas Bersamin. Ayan. Na magbe-birthday na sa Biyernes, ha? Advance happy birthday Apo, po. naragsak nga panagkasangay. Manutitawan mo na, Apo, ha? Ayan. Ayan, 70 plus na ito eh. Ayan, pero batang-bata pa, ha? Parang si Attorney Adrian lang, 'di ba, Jomar, ha? Ayan. At happy birthday din kay Kuyang Apo Kabagi sa Pete de Asis ng Cagayan, ha? Happy birthday, Kabsat. Naragsak nga panagkasangay. May emperador ba tayo dyan mamaya, ha? Sa fellowship, pa. At meron bang pinapaitan na kambing dyan? Binabati ni Kuyang Domeng. At happy birthday din sa mga mista, ha? Ayan, Mr. Joey Sagrit, Mr. Joey SIM card. Aba, ano to ni Noble Adam SIM card, ha? Kuyang, ayan, pagbati mula sa PMA Sandigan 82, Kuyang Lerpon Platon,
at Pinggoy Lagumbay. At congratulations kay Mr. Mayor BBM Benji Banye sa Magalon ng Baguio City. Abay, tumanggap ng Gold Prize Award. Wow. Ayan. Ito yung award for outstanding achievement sa kanyang pagiging mayor. Magandang pamamalakad sa Baguio City mula sa Seoul Smart City, South Korea. Ang mga taga-Sandigan Apo Mayor BBM, ayan, congratulations daw at alaba tayo dyan. At eto o nga pala i-congratulate din natin si yung interview ng 2x2 kanina, ang galing-galing Ayan si General Red Maranan. Aba, congratulations. Ayan, pagkaganito kagagaling lahat ang mga ang mga police officers natin siguro lahat ng mga mga kaso malulutas sa lalong madaling panahon. Ang bilis ang bilis nung hustisya nahuli agad yung mga salarin, lalo na yung mastermind lakay ng krimen. Dahil sa utang pala yan. Grabe naman yun, lakay. Kaya ang hirap magpautang pala, hirap maningil. Alam mo, lakay, ang sa totoo pinapatay lang ka, maniningil. Oo, sa totoo lang, lakay, sa panahon ngayon, minsan mas gusto ko na lang sabihang madamot. Kasi magpautang ka. Kasi kapag ka nagpautang ka, lakay, pag naniningil ka, ikaw pa yung masama. Alam mo, may style pala sa pagpapautang, Sister L. Ayan, sabi nung isang ay, Hermana Rosie, good morning. Ayan, ang sabi nung iba dyan, pagka nagpautang ka daw, Sister L, lalo pagka napansin mong hindi marunong magbayad. Ayan, gawin mo na lang, halimbawa, utahan kita ng, pautang naman ng 10,000. Ayan, ay kung may pera ka, ayan, hatiin mo o less than kalahati, ayan, halimbawa, 10,000 inuutang sa'yo. Bigyan mo ng 4,000 o 3,000. Pasensya ka na, marami yung gastusin Eto muna, tulong ko na lang sa'yo, huwag man bayaran. Ganun ba? Kasi lakay, mag-i-expect ka lang na may sisingilin ka, no? Kasi kung maniningil ka, masama ka pa. Birman to, kala mo, di ba bayaran? Ganun ba? Tsaka, alam mo, lakay, di ba nag-hire sila ng killer? Yung gunman na hinar nila, binayaran nila yun. Kung ibinayad nyo na lang yun, nakabawas pa sa utang nyo, di ba, lakay? Tsaka kahit kailan hindi naging excuse yung kahit anong bagay para pumatay ng kapwa mo. At good morning sa lahat ng mga HK. Ayan, anong HK? Hard killers. Ang alam ko lang RK. akala ko Hong Kong. Ayan, HK. Tawag namin sa Ilocos HK. Mga HK yan. HK, Hong Kong. Hard killer yan. Pero lakay, happy birthday kay dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Nagbe-birthday pala siya. Secretary Vit, ayan, happy birthday. Binabati ng mga, malungkot ang mga taga Lex Taliones ngayon, Oy, kayo mga Lex Taliones, ayan, huwag niyong babayan yung brand ninyo. sabay ganon. Yung mga brand ninyo, nasaan kayo? Yung iba, nagbaliktaran na. The order is dead or alive. Huwag naman daw ganon. Oy, lakay, singit ko lang din. Babatiin ko din ng happy birthday si Architect Jonathan Manalo. Ayan, happy birthday. Ayun. Oy, mga taga-brethren sa Jose Rizal sa number 22, Abay, sina ko yung Colonel Ador Arevalo. Ayan, nagpapaut pa rin ng kadami nagmamahal dito kay kay Justice Ricky Rosario, buhabati pa rin sila ng happy birthday. Baka may extension daw ng fellowship pa. Happy birthday Terry Salera mula kay Chris Makalinaw at binabati si Kuya Albert Gabino, ang driver ng Pace Taxi. Lagi pa na nakinig sa atin sa DCRA, sa damdaming bayan. At eto na, congratulations kay kapatid pala, INC Brother General Reda Maranan. Warmest congratulations for a job well done, sabi ni General Brillantes at General Kalima. Ayan. At sana sino ba ang Regional Director ng Region 4? Abay, sa bagay, nagsalita na si Colonel Ruyina. Royina Garma. Oo, kasama daw sa si yung ina-idol andalas natin interview noon si delayed Mayor Tony Halili ng Tanawan, Batangas.
In fairness, ang daming napatino niya ang Tanawan City no, ang daming natukang na drug addict diyan tsaka drug pusher. Ayan. Para problema kasi Lakay, wala na. Kaya ang nangyari, ayan, naalala ko noon may mga shame campaign pa siya, mga magnanakaw. Oo, di ba Lakay? Sobrang naging controversial yun si Mayor dahil dun sa kanyang ginagawang kampanya na gano'n. Kaya lang pinagdudaan din siya ng marami dahil sa tindi ng kampanya ng delayed Mayor Tony Halili, bakit na yung right hand man niya? Ayan, bakit na-involve sa droga? Sa drugs. Naalala mo yung dinukot sa Santa Rosa, Laguna noon? Lakay. Yung mga, ang dumukot, mga naka-full battle gear na parang SWAT, ha? Ayan, yung ano nga bang pangalan noon? Hindi ko matandaan na hindi yung na hindi na nakita ang bangkay noon. Nawala na. Hanggang yun, missing. Mukhang wala pang lumalabas ulit Lakay. Ayan. Ano kaya nangyari doon, ha? Ni Anino, wala na nakita doon, ha? The order is dead or alive. Wag na mag. Ayan. Ayaw ni Senator Bongo ng ganyan. Sabi ni Senator Bongo, abay, nung araw, nung nangampa niya at pinapatupad yan, ang daming gusto, ha? Ngayon, dami na ayaw. Kaya naging maingay din tuloy yung binulgar na allegedly reward system Lakay na itinanggi naman ng mga dating PNP chief natin. Si former PNP chief Albayalde nagsalita na rin. Si former PNP chief General Eliazar. Hilor Eliazar. Kumusta ka na, Kuyang Noble, sir? Lakay, shout out ko lang nanonood sa atin, watching our program daw live sa Sardines capital of the Philippines, Zamboanga City. Ayan. Sardines capital ba ang Zamboanga? Oo daw Lakay, sabi ni Mayor. Ayan, si Mayor Jess Camara ng Camarines Sur Lakay, Libmanan Camarines Sur. Nandyan siya ngayon sa Zamboanga City para sa 2024 National Peso Congress. Ayan. At nakatutok yan sa atin Lakay. Idol na idol ka niyan. Hindi mo ba naaalala, siya yung nagsabi sa'yo na kapag tumakbo kang senador, ikakampanya ka niya sa Bicol Region. Maraming salamat, Mayor. Si Jess Camara. Mayor Jess Camara Lakay. Jess. Ayan. Mayor Jess, good morning. Maayong buntag, Manoy. Diyos Marhay Manoy. Diyos Marhay na aga. Diyos Marhay na aga. Ayan. Naalala ko kasi sinabi niya, pagka tumakbo kang senador, ikakampanya ka. Pagka hindi na uso ang bilihan ng pera. Ay, bilihan ng boto. Lakay, wala na tayong asahan dyan. Ganun ba? Ayan. Yan ang masakit na realidad sa Pilipinas. At kaya, Kuyang Noble, General Godo Ergo, huwag kang bibili ng Norinco, ha? Ayan, na made in China, ha? Baril yan, Maganda pa yung gawa ng Arms Corps tsaka Metro Firearms. Anong klaseng baril yun, Lakay? Mahaba, maiksi? May ewan ko lang kung may mahaba sila, pero mostly caliber 45 yan. Ayan. Good morning, Kuyang Noble Kong Secretary Dong Mendoza, ha? Kuyang Ben Alegre at Kuyang Dado, morning, ha? Ayan. At get well soon, parang Mike Lee, Kuyang Jun Kikoy at Noble Jun Samaniego, ha? At Mr. Michael Ismagan, Mr. Michael Guy. Ayan, lumalaki ang bumabagsak ang halaga ng piso. Ang negosyo. Bumababa ang piso. Sabi ni General Godo Ergo ng Mabuhay Shriners. Ayan, pakibati rin ang mga taga PIDEA. Ayan, sina Asek Noble Bong Dixon. Ayan, Atty. Pepe Kalulot. At Warsi Director Ervin Cuderes, Kuyang Mike Odulio, Ber Castillo, Atty. Bonnie Lumasad, at Atty. Romy Codilla. Director Lawin Cabales at Director Emerson Rosales at Derek Carion. Ayan, attendance na ito, Kuya nga. Derek Carion, PIDEA siya dati. Sa PIDEA pa rin siya. Derek Carion ito. Oo, siya yun. Yung classmate ni Miss Sister Karen. Ni Miss Karen sa Baguio na dating disc jockey. Yes. Samantala, report, Sister L. Punta ano ang latest sa Malacanang? Palasyo ng Malacanang, mga kumpanyang sumusunod sa responsabling pagmimina, pararangalan niyan dyan sa Malacanang. Detalye balita mo, RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister Ella Kay, pinangungunahan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilala sa mga kumpanyang nagsusulong ng tamang pangangalaga sa kapaligiran at kalikasan sa pagmimina. Ang paggagawad ng Presidential Mineral Industry Environmental Award ay ginaganap ngayon sa Malacanang. Ang PMIEA ay taunang pagkilala na ibinibigay ng Department of Environment and Natural Resources at ng Mines and Geosciences Bureau.
Paraan ito para itaguyod ang mas mataas na pagsunod ng industriya sa mga regulasyon sa kapaligiran at upang itaas ang kamalayan ng publiko tungkol sa responsableng pagmimina. Dito'y tinitingnan hindi lang ang pagsunod ng mga kumpanya sa environmental compliance, kundi ang husay ng kanilang mining operations, commitment sa pag-unlad ng komunidad at pagiging consistent sa kanilang best practices. Lakay? So ano pa ang schedule ng Pangulong Marcos, Ms. Let? Pagkatapos nito, Lakay, mamayang hapon ay mayroon siyang NEDA board meeting. NEDA board meeting. NEDA board meeting. Oh. NEDA board meeting. Ayan, Siya ang namumuno ng NEDA board. So, ayan, pangunahan niya rin yung pulong nila mamayang hapon. Ano regalo niya kay Apo Lucas Bersamin sa kanyang birthday? Malalaman natin kung i-share ni ES. Kaya lang to si ES, nakirmat ito, Ilocano. GI naman yata si talaga, ES Lakay. Ayan, hindi katulad ni Manong Chabit. Ayan, si Manong Chabit gwapong Ilocano to. Akala ko galanting Ilocano. Gwapong Ilocano to. Ayan, Apo Lucas, daya mo naman sa Malacanang ka magse-celebrate sa labas naman para maraming maka-attend. Malay mo, may separate. Ganun ba? Nakarmat dahil nga Apo Lakay, Atty. Adrian. Okay, maraming salamat, Ms. Let. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Damdamin Bayan. Samantala, ano ang latest sa Senado, Sister L? Kampanya laban sa underground pogo, dapat daw paigtingin yan ayon sa ilang senador. Underground pogo. Ito ila kayong mga mga sekreto na yung katulad nun nandito. Illegal. Nandito sa kapitbahay natin. Ayan, yung kapitbahay pala natin yung pogo. Pala, Kuyang Gilbert Cruz, ha? Abay, alam mo ba na meron ding pogo sa isang hotel dyan sa may Makati, ha? Hoy, yung silipin yung pinakamataas na building dyan, pinakamataas na condominium. Oh my gosh, yan ba yung nakasentro sa pagkapadaan ka na? Kasi lagi ko nakikita yung pinakamataas na condominium dyan, Kalayaan. Ayan. Yun ba yun? Ay, talaga dami Lakay. Baka marinig nila. Dami mga Chinese dyan, ha? Ayan, at ang dami mga nakaparadang mga mga sports cars pa sa ilalim, sa basement. Daming foreigner nga doon na kayo. Daig doon ng mga Chinese yung mga Amerikano. Akala ko nga Lakay, sabi ko, para akong mula sa Pilipinas. Ayan, alam mo kung nalaman, ha? Abay sa ating bubit na janitor dyan, Ay, talaga Lakay. Ayan, pagka daw may isang floor dyan, isang floor, solo niya. Ayan, lahat to, nag-ooperate sila doon. Di ba madalas yun yung ginagawa nila? Kaya nga, nire-rent nila yung buong floor. At saka, halos karamihan ng mga unit dyan, ayan, mga hindi mga Chinoy mga talagang mga galing mainland. Mga Chinese talaga Lakay. At nga pala ayan ang Makati pala abay naalala mo yung in-special na balita natin na ayun ba yung bar? Sa Malugay. Ayan Mayor Abby. Yung dyan, yung may mga club sa ibaba, na may hotel sa itaas, ayan, isinara, ayan. Pero bukas na uli. Samantala yung mga katabing bar na legal naman, bar lang, wala namang mga issue ng prostitution, sarado pa rin. Ayan. Anong misteryo nung may-ari nung pinakamalaki dyan, ha? Yung may bar at hotel sa itaas. Bakit biglang nagbukas? Ayan. Malay mo naman. Anong meron? Damdamin. Hindi na daw bar. Ano na? Library na. Hindi joke. Ba't library? Doon sila nagbabasa. Ayoko na nga. Ba sila kayo talaga? May bakang term na di ko yata alam. Hindi, wala naman. Sige, report ni Raymond na lang. Punta na natin sabi ko siya, kanina alas 5 pa naka-standby itong si Raymond ko, di mo tinatawag. Sila kayo kasi na-adlib yung sa Punta natin ang Senado, RH28, Raymond Adpaas. Okay, Raymond. Elaine, Mayor, malaking hamon para sa pamalaan kung paano mapatigil yung mga tinatawag na underground pogo operations. Ito ang paniniwala ni Senador Risa Hontiveros
ng Senate Committee on Women and Children, yung underground operations. Ito yung pinakauling inireport ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nasa mga bahay-bahay na at mga condominium units. Bahay-bahay, mga pogo. Mga bahay-bahay na yung kanilang operation, Mayor. Hindi na ito sa mga malalaking mga gaya ng ala Bamban at ala Porac. O ang kanilang operation. May tama ka. May mga kilala ko, Raymond, na mga kaibigan akong may mga bahay dito sa Parañaque. Iniwan yung bahay, pinarenta buo. Ayan, ayun sa may ilang building. Ayan, magkano bayad lakay? Ay, kasi hindi ka aalis sa bahay mo kung yung bayad sa'yo maliit kasi lang. ang bayad 1 year advance, Sister L. Kaya kaibigan ko meron dyan nakabili ng bahay sa Southwoods kaagad yung pinarenta yung bahay. Pinarenta ng bahay. Baboy daw, salbahe daw gumamit na bahay. Hindi, okay lang, sabi niya. Pagka pinaupa mo doon sa mga Chinese pagka natapos yung kontrata, ipaparenovate muna. Dahil ang daming ginagawang... Hindi sila marunong. Hindi maayos In gumamit. short, dugyot sila. Okay, proceed, Raymond. Yan, Mayor, ang sabi ni Senator Risa Hontiveros, dapat ay lalo pang paigtingin ng gobyerno ang kampanya nito laban sa mga illegal na pogo kahit pa o lalo na kapag dumating na yung December 31 deadline na itinakda ng Pangulong Bongbong Marcos. Sabi naman ni Senator Sherwin Gatchalian ay kailangang madagdagan pa ang pondo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission dahil ang Pogo operation ay hindi lamang limitado sa Pogo, kundi meron siyang mga kakambal na mga krimen gaya ng money laundering, human trafficking at iba pa dahil sa kanilang international connection. Oo nga, kaya dapat palisin na lahat ang mga ito. Ang daming nangyayaring krimen at saka yung panlulokong ginagawa, Raymond. Grabe. Hindi lang sa abroad, pati dito rin Ang masaklap nito, Mayor at Elaine, doon sa huling report ng PAO, yung mga Pilipino na natuto na, sila na yung namamahala dito sa mga scam farm ng Pogo, o kaya ay yung iba ay sila na yung nagsosolo sa mga Pinoy na mga ito na hindi na kailangan yung mga operation ng mga Chinese nationals na kanilang mga illegal na Pogo. Naturuan na. Natuto na. Tayo ng kanilang mga scam farm. Okay, maraming salamat, Raymond. Teka, may nakuha na ba ng go signal si Senator Risa sa Quezon City at Pasig RTC para dumalo sa hearing si Pastor Kibuloy? As of kagabi, wala pa kami nakita, Mayor. Baka within today, baka sakali kung mag-update ang office ni Senator Risa Hontiveros dahil patuloy naman yung kanilang ugnayan dyan kung merong bibigyan ng pagkakataon o kaya ay pahintulutan ng korte ng QCRTC at Pasig para dumalo sa hearing si Pastor Apollo Kibuloy at iba pang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ. Okay, maraming salamat, Raymond. Wala dito sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond. Sandali lang mga buy-kulot yung commercial natin, mauubos din yan. Report muna mula kay Manang Milky. Subsistence allowance sa Armed Forces of the Philippines kasama daw sa madaragdagan sa ipinanukala ng House panel na increase sa pondo sa social services. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Sister El at Lakay, para mas marami ang matulungan, dinagdagan ng House Committee on Appropriations ng 292.23 billion pesos ang panukalang pondo para sa social services, pantulong sa mga nangailangang sektor. Ayon kay Bicol Party List Representative Elizalde Co, chairman ng komite, ang naturang pondo ay bukod pa sa 591.8 billion pesos na inilaan ng Department of Budget and Management sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program na pinagbasihan sa inaprobahang General Appropriations Bill ng Kamara. Kabilang sa makatatanggap ng dagdag na pondo ay ang Armed Forces of the Philippines.
Sabi ni Ko, karagdagang 8.44 billion pesos sa pagtataas ng subsistence allowances sa mga militar at kapag naaprubahan ang araw-araw na subsistence allowance sa mga sundalo ay magiging 250 pesos o 67% increase. Paliwanag ni Ko, ang dagna pondo para sa araw-araw na subsistence sa mga nakatalagang sundalo ay inisyatiba ni House Speaker Martin Romualdez bilang tugon sa panawagan ng mga kauni ng AFP. Samantala, karagdagang 3.2 billion pesos ang mapupunta naman sa AFP para tapusin na ang pagpapalawak ng paliparan sa Pag-asa Island kasama isang shelter port sa Lawak, Palawan. Ang ito'y bahagi ng mga pagsisikap ng gobyerno na ipagtanggol ang West Philippine Sea laban sa patuloy na panghihimasok na bansang China. Ako si Neil Craig para sa DCO. Yes, okay. Meron na bang EDCA site doon sa Kalayaan Island, sa Palawan? Hindi ako masyadong familiar na kayo sa EDCA site nito. Pero ang proyekto kasi talaga ng gobyerno sa Palawan, Lakay, shelter port doon sa Lawak Island, Palawan. At the same time ay tapusin yung pagpapalapad ng kanilang runway, yung paliparan sa Pag-asa Island. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Ganda umaga, Lakay at Sister L. Ako si Milky Nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ako, sabi ni Aling Rose, kumusta kay Congresswoman Estela Suarez Kimbo, ang gaganda ang kanyang mga bags. Actually, trending Lakay yung mga bags ni Congresswoman. Kaya pinagpipiestahan kasi siya online Lakay. Ang dami-dami lumalabas na naka-collage na photos. Tapos nakalagay yung brand and then may nakalagay ng mga amount ng mga bag. Talaga. Kaya yung mga paalala sa ating mga congresswomen, ayan, para hindi pagduda ang taxpayers money. Alam niyo naman. Marami pa naghihirap. Huwag niyo naman masyado i-display ang mga mamahaling ganyan. Medyo bag lang, milyones na ang halaga. Nagsimula kasi yun Lakay sa sapatos. Oo. Sinong sapatos? Sa sapatos ni Congresswoman. Anong sapatos ni Congresswoman? Nakalimutan ko yung sapatos na nag-trending. Victoria's Secret ba? Hindi, Lakay. Mayroon siyang nag-trending na sapatos. Mamahalin din? Medyo mamahalin yung sapatos. Ito Lakay, nire-resell. Pasensya na, ito na. Hindi ko. Tagal mo yan. Sa pagbabalik natin mamaya Lakay. Pero yun yung nag-trending. Ayaw ni Mayor Marcy Chodoro ng ganyan. Standby Edwin Duque, standby Edniel Parosa, standby Boy Gonzales y Lacuna. Oras, Sister L. Ay, Fendi. Ito na, naihabol ko na. Fendi shoes. Mahal ba yung mga Fendi? According dito sa lumalabas online, ay merong mga mas mahal ba yan kaysa sa sa mga Hermes, Louis Vuitton, Gucci? Ayan. Depende Lakay sa design kasi yan eh. Pero itong sapatos, lumabas sa website ng Fendi. 63,764.67. 63,000 pesos yan o dollars? Pesos lang. Kasi $1 and $50 dollars. Ilang dosyan ng pares ng Valentino shoes yan? Valentino shoes. Oras, Sister L. It's 9:33. Ang oras ay hatid sa inyo ng namin ni Lakay yung talambuhay niya eh. Si Congresswoman Estela Suarez Kimbo kasi ganun pa ng mga test niya. Ano yung mga test ni Madam, Alam mo naman ako Lakay, medyo ako LV lang ako. Lumang bag. Wala sila sa test ni Boy Gonzales. Aba, ito iba ko. Mga ano na lang, alam mo naman, ang si Boy G Lakay ang weakness ni Boy Gonzales Lacuna, alam mo? Ano? Siyempre, cap. Ayan. Oo, yung kanyang mga branded na cap. Ang mga sombrero ni Boy Gonzales Balenciaga. Pero nagma-market report. Di ba? Pero naka-Balenciaga. Balenciaga. Anong report ni Boy Gonzales Lacuna Dumagoso? Biglang abangan. Kinuha yung cap. Pero sabi niya, ano na to, sa pier lang to. Sa customs. 16 na petisyon, inihain naman laban sa mga nuisance candidates. RH29, Boy Gonzales, Boy.
Ayan, nakatulog na rin si Boy Gonzales. Dumagoso, Lacuna. Boyji. Boyji, ano yung pinakamahal mong sombrero, Boy? Balenciaga ba? Ayan, nawala na. Kasi daw nahawak kay Yorme Isko eh. Sige, nawala na si Boyji, ha? Nasa underpass yata ng Quiapo ito eh, ha? O si Edniel Parosa muna, ha? PNP sisilipin ang posibleng koneksyon ng mga grupong pumatay kina si General Barayuga, ha? At Mayor Tony Halili ng Tanawan, Batangas. Siguro si Mayor Halili dahil mayor ito, ha? Malaki kaya ang reward money kung may reward system dito, ha? At sino yung sniper, ha? Sabi pulis eh, ha? By Colonel Tudsa Deto yata. Sino ba mas magaling na sniper? Di ba mga military, ha? Talo ang mga PNP pagka marksmanship, ha? Ayan. Pero sa bagay, depende sa training tsaka klase ng baril yan. Aris number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, inaalam na ng pambansang pulisya kung may isang grupo o kumpas ang nasa likod ng pagpatay kina PCSO Board Secretary Wesley Barayuga at Tanawan City, Batangas Mayor Antonio Halili. Paliwanag ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, pareho kasing mga pulis ang itinuturo sa dalawang sensational case. Mga pulis. Una nang sinabi ni Interior Secretary John D. Cremulya na binubulaklak ng PNP ang ilang cold cases dahil sa expose ni dating Police Colonel Roina Garma sa Kamara. Sabi ni Fajardo, bukod sa mga kaso ni Barayuga at Halili na parehong iniuugnay sa illegal drugs, priority ng PNP ang pagbuhay sa iba pang cold case na kinasasangkutan ng mga elected official. Binigyang din ng opisyal o tagapagsalita ng PNP na ayaw pangunahan ng hanay ang nagpapatuloy pang Quadcom hearing na hayaan mo nang gumulong bago bumuo ng konklusyon. Lumikha naman na ng komite si PNP Chief Police General Romel Francisco Barbel para investigahan ang mga pahayag ni Garma sa pangunguna ng CIDG. Ito si Edniel Parosa. Pagka mayor kaya, ayan, yung kay Mayor Halili, pulis din ang pulis yung sniper doon, Edniel? Yung tumira lakay, hindi pa tukoy pero lakay sa pahayag ni PCSO Chief, former PCSO Chief Garma, ay isang dating pulis lakay. Dating pulis. Current police lakay ang binabanggit na nagyayabang daw, ibinibida raw na bahagi siya itong team na tumira dito kay Mayor Halili. Klaroin natin, Edniel, active na pulis o dating pulis? Aktibo pa to lakay. Wow. Pinagyayabang pa niya? Pinagyabang daw lakay na bahagi siya nung team na trumabaho kay Mayor Halili. Sa katunayan lakay, iimbitahan ng House Quadcom sa susunod na pagdinig itong si police na nagyayabang lakay doon sa sa sinasabi nga ni Garma na pagpatay kay Mayor Halili. Meron nang hawak kayo na pangalan itong PNP kung sino itong si Police Lieutenant Colonel Albotra Lakay na binabanggit itong si former Colonel Garma. Samantalang si Mayor Tony Halili nung araw, sabi, yan ang magaling, ha? Yan ang Duterte ng Batangas. Ayan, tapos nanailalo sa pamamahiya nga, sabi nga nung iba doon sa mga kriminal sa kanyang bayan. Ayan, tsaka marami rin may kilala akong pinagsabihan. Ayan, taga Tanawan din. Pinagsabihan na. Tsaka ni Mayor Halili pinupunta niyong bahay. Sulat mo na pagka hindi tumigil, pupuntahan. Ayan, pagka hindi pa rin tumigil, ayan, biyahe na. Ayan. Pinaparada lakay sa publiko, di ba? Kaya maraming nagulat nung iniugnay itong si Mayor Halili pati sa illegal drug trade. Oo nga, maraming hindi makapaniwala. Kaya lang sabi naman, hindi, yung right hand niya involved sa drugs. Baka daw, lang daw yun, front. Ewan lang natin. Malalaman natin sa Quadcom yan kung malalim ang kanilang investigasyon. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Sister El. Maraming salamat, Edniel Parosa mula sa Campo Crame. Lakay, na ginugol ko kasi yung medyo nakalimutan ko na kasi yung background story ni Mayor Halili. Siya pala yung tawag pala dun sa ginagawa nila sa Tanawan ay Flores de Pusher.
Flores de Pusher. Oo, ipinaparada nila yung mga drug pusher. Di ba may ano yan, shame campaign, may karatula yan. Yun ang nilalakay, pangalan ng The Man Behind Flores de Pusher campaign. Ayun, parang Flores de Mayo na may parada, mga ganun. So yun naman ang pinaparada nila. Kulang lang, wala emperatriz. Ayan. Drug pusher. Ayan. Ang ipinaparada. Ready na si Balikan Boy natin Lacuna. ang nakabalinsyagang sombrero. RH29 Boy Gonzales. Boy G. Sister Ella Lakay Deo, may git sa 16 na petition na ang inihain sa COMELEC laban sa mga nuisance candidate. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pawang mga aspirante sa local na posisyon sa 2025 midterm election ng petition ng ilang mga kalaban ng mga ito sa politika. Magkagaroon man ay pag-aaralan pa rin ng COMELEC ang bawat petisyon na ipinasa kung saan wala naman na nagpapasa pa ng petisyon sa national level. Ayon pa kay Garcia, maaari naman magkasing magdeklara ang COMELEC ng isang nuisance candidate sa national level kahit pa walang magpetisyon. Ngayong araw ay inaasahan ng COMELEC na maraming magpapasa ng petisyon laban sa mga aspirante na nagaya ng Certificate of Candidacy. Lalo na ito ang huling araw na itinakda at hindi na ito papalawigin pa ng COMELEC. Ito si Boy, para sa DCRS. Maganda yung yung plano ng COMELEC na yung mga party list, hindi na alphabetical order. Ay i-raffle na. Ayan, kung sino ang number 1, 2, 3, mga ganyan. Hindi yung letter A ang simula. Kaya raffle na lang, maganda-ganda yan. Ang raffle na kayo sa Biyernes. Sa Biyernes, ilan ang inalaw ni Boy George, Chairman Garcia na na party list? Ang nasa 100 nung nakalipas ay nasa 100 mahigit. 163 yata, 160 plus. Ilan na lang ngayon? Meron na kasi malalaman na kayo itong mga darating na araw. Kung ilan na natin yung mga aprobado ng COMELEC para sa darating na midterm election. Tingnan mo nga kung check mo nga rin mamaya, Boy, kung nakapasok yung party list ng aming kaibigan, si Dr. Minggita Padilla. Ayan, may party list yan Ang party list ang mata ni Minggita. Ayan. Maniwala si Boy G. Ang mata ni Minggita. Hinahanap po, wala naman lakay. Wala akong nakita ko si Doktora, yung nag-file siya ng COC sa party. Ikaw talaga, pagka maganda, nakikita mo. Ay, Dr. Minggita BHW Lacan. Ano? BHW, Barangay Health Workers Party List. Ayun, Barangay Health Workers. Ikaw talaga ang mata ni Minggita ka pa. Alam mo, advocacy ni Dr. Minggita, mata, may eye bank yan. Ayan, para sa may mga kamarsanan sa mata. Ayan, Dr. Minggita, binabati ka ni Juanito Buduan. Ayan, pasyente niya yan. Okay, maraming salamat, Boy. Ba't di pinapakita yung picture mo? Gusto ko makita yung sombrero mong Balenciaga na mamahalin. Nakatelepono siya. Ordinary lang. Yung Balenciaga mo? Halagang 1,800 lang yung 10,000 yata isa niyan Magulat ka, Boy, wala ka ng sombrero. Okay, maraming salamat, Boy G. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Boy Gonzales, Lacuna, Dumagos. Versosa. Versosa. Ayan. Baka kasi sila kayo may magtampo. Pero puntahan muna natin ang update naman ni Mayora, Registration Renewal Services ng Land Transportation Office dyan sa PITX. Bukas din sa mga tagalabas ng National Capital Region. Malapit na Private Motor Vehicle Inspection Center. Tinatrabaho na. Detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Mr. L. Lakay, bukas din maging doon sa mga tagalabas ng National Capital Region yung umarangkat ng station para sa renewal services para sa mga kotse at motorsiklo ng Land Transportation Office dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ayon kay LTO Parañaque Licensing Center Chief Ella Bautista,
marami na rin mga taga-probinsya yung nag-a-apply sa kanilang tanggapan. Nasa 55 na raw yung nairehistro sa LTO Parañaque Licensing Center simula nang umarangkada ang dry run noong September 11, bukod pa doon sa mga nag-a-apply pa lamang. Siniguro ni Bautista na kaya nilang i-accommodate ang buhos ng mga nais magparehistro dahil mabilis naman daw yung pagproseso ng kanilang tanggapan sa registration renewal ng mga sasakyan. Tinatrabaho na rin daw ng LTO na magkaroon ng malapit na private motor vehicle inspection center upang hindi na mahirapan yung ating mga kababayan. Layon daw ng alok nilang bagong serbisyo na magbigay na mas convenient na lokasyon para sa motor vehicle at motorcycle registration renewal. Pakinggan natin yung bahagi ng ating panayam. Ang bago po naming serbisyo ay ang Motor Vehicle Renewal Registration, kung saan pwede po kayong mag-renew ng sasakyan dito sa LTO PITX, which started last September 11 po. Dire-diretso po ito ang serbisyong ito, and hopefully po ay mapagserbisyohan po namin kayo sa abot na aming makakaya po. Ang aming pong office, Monday to Saturday, 8 to 5, except third Saturday of the month po. And if Saturday falls on holidays po. Ayan. Sino yan, Giselle? Giselle, sino in-interview mo? Ang hepe ng LTO Parañaque Licensing Center Chief, si Madam Ella Bautista Lakay. Ayan, si Mama... Nakapromote lang. Ma'am Bautista, kilala ko yan. Abay, nung nag-renew ako ng driver's license yan, ang bilis. Ayan, pinakapi pa ako sa Starbucks. Ayan, oo. Pero ako na nagbayad pagkatapos na. Ay, Ma'am Bautista, anong first name niya ulit? Nakalimutan ko na. LTO Parañaque Licensing Center Chief Lakay. Dati siyang officer in charge na to. At kaka-promote pa lamang niya, Lakay. Nakikikumusta rin siya sa iyo, Lakay. Wow, congratulations, ma'am. First name? Ella Bautista Lakay. Ella Bautista. Ay, Ma'am Ella Bautista, good morning. Ayan, kalma ko ulit, pakapihin. Pag nag-renew ka na lang daw ulit. Ganun ba? After 10 years pa. Okay, maraming salamat, Giselle. Maganda ang serbisyo, mabilis talaga, ha? In fairness, ayan, mararanasan mo rin yan. May Bicol Express pala dyan, Lakay. Bicol Express, PTEX Express. Maraming salamat, Giselle. Mararanasan mo rin yan. Salamat, Lakay. Balik sa inyo, Sister L. At bago ang report ni Edwin Duke at Yuel Reyes, abay batiin natin ang mga taga Bicolandia, Sister L. Sino-sino? Mga kababayan mo, ang mga taga Tulay na Lupa, Labu, Camarines Norte, good morning, Berwel Siful. Diyos maray na aga po. Police Major Herculano Juna Mago. Ayan, magandang umaga din kay RD ng PRO5, General Andre Dizon. Hello, Jen. Good morning. Nakatutok pala yan sa atin kahapon. Actually, Lakay, araw-araw naman nakatutok si nakatutok RD sa sila. atin. Ayan, si RD General Dizon at Major General Tubi. Ayan. General Andre Dizon, ha? Huwag mo kakalimutan si Kuya Jun Mago, kinakalimutan mo. Ale, Jen, ayan na-ere ka na. General Dizon, bira ka. Ang pagsipag nito si Major Jun Mago, magre-retire na, di pa na-promote siya. Huwag mo buhabayaan ko yan. Sinabi on air. Hello po, Jen. Bira. Ayan, good morning, General Andre Dizon. Binabati ka ni General Tom Rentoy. Ay mo biglang natawa na lang yun sa'yo, Lakay. Daming bayan. Sabi, paritar na si Jun Mago. Di pa sipag-sipag. For promotion na, nabibitin pa yung promotion. Sige, report mo na kay Edwin. Punta natin ng Caloocan ba to? Naku, dyan sa Caloocan, may mga nakatambak daw dyan na bakal sa may bangketa. Obstruction yan, Edwin. Nasampulan naman, sa clearing operation. Alamin natin ang detalye mula kay RH23. Edwin Duque, Edwin. Tama, Miss Elaine, Mayor Deo. Ang daming natuwang mga residente ng Caloocan. Baka ang sampulan ito ni Ginoong Jojo Garcia ang nakatalagang hepe ngayon ng clearing operation itong DPSTM dito sa Caloocan. Ongoing pa rin yung clearing operation dahil kung makikita nyo, itong kaban ng 4th Street
hanggang doon sa kabilang halos 2 barangay nakakasakop dito sa may bahagi ng Senate Avenue, ay sinakop na yung magkabilaang bangketa, na sinakop pa yung magkabilaang kalsada kung saan ay isang sasakyan na lang yung maaring dumaan. Ilang dekada na ganito yung sitwasyon at hindi ito nagagalaw. At katunayan, nung unang i-operate ito ni Ginoong Bong Nebreha, ay nalinis itong kalsada, pero nung wala na at naitigil na rin operation, ay nagtutuloy-tuloy uli itong paglalagay ng bakal, iba't ibang bakal at mga paggawa ng mga sasakyan itong kabanang Port Street. Una nang sinabi ni Mayor Along Malapitan na pasensya na doon sa mga nasasagasaan dahil nililinis ang kalsada, dahil ang kalsada ay bilang respeto sa mga motorista at mamamayan. Ito na yung panibagong pagkakataon na muling inoperate itong kalsada at bantay sarado pa rin upang tuluyan ng linisin. Ayon kay Ginoong Garcia kanina, sinubukan pa siyang lapitan ng may-ari para ayusin. Pero tugon nito, ito'y trabaho para sa mamamayan ng taga-Caloocan. At dito kinagulat sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Edwin Duque, ba? May clearing operation talaga yan, ha? Para malinis dyan, eh. Baka naman ang champion dyan, ha? Ayun good flashing, morning. Lakay, Ayan, pang-flashing. Good morning, Ninong Simeon Chu. Ayan. At, o nga pala, ha? Paalala po sa mga kaibigan po, kakilala ni Ambassador Makabangkit Lanto. Siya po ay sinunduran ni Allah. Abay, dyan pala inabutan sa St. Luke's Medical Center at inuwi na siya sa Marawi City kaninang madaling araw. Ating pong pakiramay sa pamilya ni dating Ambassador Makabangkit Lanto at columnist ng Philippine Daily Inquirer. Siya po ay butihing son-in-law ni Kuyang Mayor Mahul Gandamra ng Marawi City. Ayan, pakiramay mula kay Kuyang Noble Sultan Abul Khayer Makabato. Oras, Sister L. 9:59. Sabi ni Manong Berwell Sifol, Joey Soriano, aba, kala nyo sa Tagalawag lads, kayo lang may family day, ha? Kami rin Kuya Joey sa TM Calamasonica lads, ha? Meron na kaming family day sa October 20, Linggo, dyan naman sa Estancia de Lorenzo, ang napagandang resort ni Kuyang Dr. Ayong Lorenzo. Ayan, imbitado ka dyan, Kuyang Boots Quejada, ha? At Kuyang Ben Alegre, ha? At Kuyang Chris Santiago, nanood sila sa Nueva Ecija. Noble Godo Ergo at Kuyang Boying Contribida, nanood sila dyan sa Antipolo. At Congressman Byong Garing. Ayan, bakit? Marami bang kandidatong ng PDP laban sa pagka-congressman? Ang sabi ni Congressman Byong Garing, ako ang official candidate ng PDP laban dito sa Muntinlupa City. Ayan. Akala ko dalawa lang ang member ng PDP laban. Ayan. Jojo Binay at Senator Coco Pimentel na lang. Marami palang members ng PDP laban, ha? Good morning, Kuyang Harold de la Cruz. Kuyang Jojo Atienza, ayan, pakibati ng happy birthday si Kuyang most worshipful Peter Lim Losuy. Uy, dyan sa Cagayan de Oro City, ayan, at isama na natin si Congressman Landlord Suan at Congressman most worshipful June Suan. Magandang umaga sa CDO. At ganoon din si Manang Bing Adalin, ay naragsak bigat Manang, ha? Pakibati rin ng happy birthday si Edna Agala at Marlene Reyes. Uy, nakinagpala siya sa atin na Sister L. Naku, kanina pala alas 8 to na i-text sa atin, magpapaalam na tayo. Lakay 10:02 na. Again ba? Ang bira, 2 oras na binag-iintay ng pabati, hindi pa nababasa. Ade, para makabawi tayo, ulitin natin 2 beses. Ayan, happy birthday Edna Agala at Marlene Reyes. Asaan ba sila nakinig Manang Bing Adeline? Sa Davao ba o sa Canada na nanonood ang mga ito, ha? Happy birthday uli. Ayan, kita mo, bawi tayo. Oo, Edna Agala at Marlene Reyes.
At good morning sa mga taga DND at AFP, ha? Naku, yung sabi natin kahapon na si Sel, yung may LQ, yung dala opisyal dyan, ha? Ay sabi nung taga AFP, ay totoo yan. Sabi ng taga DND, ay totoo yan, Lakay. Kaya lang sabi nung taga DND, kasi si General Omet Browner may favoritism sa sa promotion. Sabi ng mga taga AFP, si Secretary Gibo nakikialam. Ano ba talaga, kuya? Iba-ibang statement ka. Pero sana magkasundo na sila. Wala naman tayong magandang hinahanap, kundi sa ikabubuti lang din naman. Sarito, pareho ko nga Ilocano. Pareho sa Ilocano. Ilocano ni Apo Gibo, taga Tarlac, ni Apo Browner, taga Quirino Province na ita. Sige, report muna kay Yuel. Alamin natin ang mga latest na pangyayari sa Metro Manila ngayon sa report ni Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Lakay, Sister L. Abiso sa mga residente sa ilang bahagi ng Santa Cruz, Maynila. Kasado ang power interruption dahil sa isasagawang maintenance works ng Meralco. Partikular yan sa Felix Huerta Street, bahagi ng P. Guevara Street, bahagi ng Malabon Street, kasama rin ng A.H. Lac, A.M. Mendoza at Aragon Street. Sa abiso ng Meralco, magsisimula yan sa pagitan ng alas 11:30 at 11:59 ng gabi mamaya at magpapatuloy ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 4:30 bukas. Samantala, kung may mawawalan ng kuryente, nag-abiso naman ang Maynilad ng water interruption sa 6 na mga barangay sa Quezon City. Partikular yan sa Bagong Silangan, Batasan Hills, Commonwealth, Greater Fairview, Holy Spirit at Payatas. Sa abiso ng Maynilad, yan ay magsisimula bukas alas 10 ng gabi na ipagpapatuon hanggang alas 4 ng October 18. Yan ay dahil sa agarang leak detection activity sa primary pipeline ng Maynilad sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Pearl Drive, Quezon City. Samantala, abiso naman ngayong araw ng Ospital ng Maynila, hanggang alas 12 ng tanghali lamang tatanggap ng mga pasyente ang Dermatology Department ng Outpatient Department ng OMMC. Yan ay ngayong araw at muling magbabalik October 17, araw ng Huwebes, ganap na alas 8 ng umaga. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes! Bawal lang bawian ng bonus sa 13-month pay, ha? Ayan. Magalit si Santa Claus. Ayan. Magalit ang dole. Ayan. Okay, Secretary Benny Laguesma. Lagot kayo. At yan ang kabayan din pala tuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Alpo, Elaine Apit, stay safe everyone. At i-follow nyo pala ang Facebook page namin nila kay Deo Macalma. At yung sa akin po, Sister L. Uy, dahil palang peke na FB ko, binasa ko. 16! Diyos ko, sino-sino ang mga... Hindi ko na-check lakan. Basahin mo, Diyos ko, dami tayo isa lang Macalma, po, 16. Sige, announcement. Isa lang po ang Facebook page ni Lakay. At yun lang po ang kanyang official page, Deo Macalma po. At ang kanyang profile picture po doon ay itong mayroon siyang hawak na trophy. Ito, Lakay, yung bell. Ayan. Salo na magalit ako, natutuhanan lang ako sa dami. Baka kasi mamaya magamit ka sa fake news. Kaya klaro natin, ha? Ayan. Mga bang pictures pa namin nandoon sa mga yung mga ito lang naman ang page mo na kay may 6.1k followers. So dagdagan nyo na, i-follow nyo. Operasyon Tulong susunod na, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Merry Christmas. This time